Now, farmers and fisherfolk will begin receiving fuel subsidies this March as the government rolls out assistance to sectors affected by rising oil prices. Now, according to the Department of Agriculture, qualified farmers will receive 5,000 pesos while fisherfolk will get 3,000 pesos under the program. The distribution will be handled by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and the Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering, with vouchers and fuel cards set to be released in the coming weeks. The government has initially allocated 100 million pesos for the subsidy, which is expected to benefit nearly 15,000 farmers and more than 23,000 fisherfolk nationwide. Joining us now is Navotas Representative Congressman Toby Chanco. Good morning, Kong. Thank you very much for joining us on our program. Hi, Kong. Nakamute po kayo, Kong. Nakamute po, Kong. Hi, Diego. Angela, good morning. All right, Kong, let's start off. Now, what prompted you po to file yung House Bill number 8349, yung subsidy for municipal fisherfolk? Kasi talagang hirap talaga sila sa ganitong presyo ng fuel, no? So dapat talaga tulungan natin yung mga sector natin sa agriculture, no? Actually, yung sa farmers, pinag-aaralan ko rin kung paano dapat yung monthly subsidy doon sa mga farmers, no? Pinapaaral ko lang sa staff ko kung ano yung nararapat na amount, no? Dahil sila po ay kasama sa food production, at sila ay marginalized sector ng ating society, so dapat talaga tulungan po sila, no? Siyempre, madaming dapat tulungan. I think yung transport sector, tulungan na ng gobyerno. Oo, kasi ang hirap po nung every time may crisis lang, tsaka lang sila binibigyan ng ayuda. In fact, yearly naman talaga yung mga pangangailangan nila. Ngayon, ang tanong po dito yung, of course, yung mechanics nitong pagbibigay sa kanila nitong tulong na to na monthly, and how are we gonna make sure na yung mga listahan po ng mga kapatid po natin na mga mangingisda ay yun po talaga yung mga magbe-benefit. Wala pong maisisingit dyan. Katulad po kasi nagiging problema sa sa 4Ps na may mga sumisingit na isisingit na hindi naman po pala dapat na beneficiaries ko. Even before the crisis, meron naman talagang listahan ng fisher folk sa bawat LGU, di ba? Kasi ang mga fisher folk dapat kumukuha yan ng fisher folk ID dahil hindi naman sila makakalaot kung wala silang fisher folk ID, no? So expected na meron silang fisher folk ID dapat. Yung lehitimong fisher folk, yung mga municipal fishermen. Alright, and then how will a fixed monthly assistance of 2,000 pesos benefit po itong mga small-scale fishing operations compared po dun sa mga temporary programs natin, Kong? Ay, tutuloy-tuloy. Ito naman ay para, kasi isa sa pinakamalaking cost nila, di ba? Kung makikita nyo, katulad ng bangka, isa sa pinakamalaking cost niyan talaga is fuel, no? Aside from ice, no? So, pag natulungan sila doon sa fuel subsidy, kahit papaano, matutulungan yung hanap buhay ng mga fisher folk. Kung aside from yung mga subsidies, given na if this conflict sa Iran draws out longer than expected and prices continue to soar up to 200 pesos possibly daw, $200 per barrel, ano po ang mga possible na long-term solutions pwede natin pag-aralan para hindi po laging nag-a-adjust daw ang subsidy every time may nangyayari? Talaga, alam mo, pag umabot ng $200 per barrel, ang hirap talaga niya, no? Kaya nga, di ba, ako, ang final ko na bill is yung tanggalin yung VAT, no? Pero ang na-approve is yung excise tax ang tatanggalin, no? Pero doon sa bill ko, what I proposed sana was to remove the VAT for two reasons, no? Yung excise tax kasi natin is, di ba, for example, sa diesel, fixed yan, 6 pesos yan. Kahit anong presyo ng crudo, 6 pesos yung excise tax. Ang problema doon sa VAT, so tanggalin na natin yung excise tax. Ang problema doon sa VAT is habang tumataas yung presyo ng fuel, lumalaki rin yung VAT kasi 12% of the price siya, hindi siya fixed na 6% VAT. So, yun sana. Kaya lang, ang napagdesisyonan is the excise tax. Siguro, magandang simulain yan. But I think, hindi dapat maghinto yung DOF at yung gobyerno to explore yung pagtanggal ng VAT kung tatagal itong cases na to. Kasi, ang problema doon sa VAT,
parang hindi ko lang matanggap na tumataas yung koleksyon ng gobyerno habang nahihirapan yung tao. 'Di ba? Kasi the fixed 12% eh. So sabihin mo ng 50 pesos ang fuel, ang crude, ang diesel, ang excise tax niyan is still 6 pesos. Yes. Pag 50 pesos diesel, ang VAT niyan is 50 times 12, 6 pesos, 'di ba? 6 pesos. Pag naging 100 yung presyo ng diesel, yung excise niya is still 6 pesos. pa rin. Yes, that's Pero right. yung VAT niya naging 12 pesos, di ba? So, tumadagdag siya kung bakit tumataas yung binabayaran ng ating mga kababayan. Kung yung sa proposal nyo, yung VAT ang tatanggalin pero excise tax, we will still keep it sa initial Hindi, proposal kasi niya. meron na nag-file. Meron na, Ibig sabihin, meron na nag-file kasi ng excise tax, di ba? So, hindi Yeah. na ako Yes, nag-file. Co-author na lang ako doon. Aha. Pero I was proposing na pati yung VAT tanggalin. pati yung VAT, okay. Oo. Well, just Diba? to be clear, kung saan po manggagaling ulit itong, paano po mafa-fund? Ifa-fund po itong bill po ninyo? Kung matatandaan nyo doon sa program of operations, meron doon nakalimutan ko yung exact term na ginamit doon eh. Pang emergency, di ba? Yun doon sa program of operations, I forgot the exact term that they used there eh. Disaster Yeah. relief or something like that, no? Emergency So, response, something like that, oo. Yeah. So doon pwede Doon kunin pwedeng yan. kunin. Kasi I was wondering dahil, di ba po, doon po sa proposal na suspend muna itong excise tax, the government is set to lose 136 billion. And sabi nila, if ever, ang maapektuhan doon ay yung mga infrastructure projects and some social programs. So kaya ko po tinanong yung baka hindi naman po doon makukuha itong inyong bill. No, honestly, no, it's a very difficult situation. No? Yeah, Mahirap that's balansehin yung mga problema kasi syempre, pag bumaba yung koleksyon, mababawasan yung pondo ng infrastruktura, talagang hindi siya madaling problemang solusyonan. Honestly, let's be very honest, it's not an easy problem to solve. Pero siyempre, wala tayong magawa eh. Pag ganitong sitwasyon ng crisis, kailangan talaga maghanap ng paraan yung gobyerno, di ba? Exactly. And of course, sabi nga natin, we want this bill, ito po yung goal po ninyo sa bill na to, ay hindi lang po tuwing kailan may crisis, talagang mabibigyan ng tulong ating mga fisher folk. But beyond this mga operation po, stabilizing fishing operations, how do we see this program advancing poverty alleviation and coastal community development? Hindi, alam mo, may magandang programa na yung BIFAR dyan. Yung namimigay sila ng bangka, ang dami nagbe-benepisyo doon sa namimigay sila ng bangka. At yung maganda doon sa bangkang pinamimigay ng BIFAR is binibigay nila yung materyales, tapos may sweat equity yung mga tao. Sila mismo yung gumagawa ng bangka nila. So, ang dami nang nabibigyan niyan, napakagandang programa niyan. Maganda pa yung quality ng bangka, maganda yung design ng bangka. Talagang ang problema na lang is yung subsidy. Kasi alam mo naman yung mga isda, di ba? Parang naghahunting ng isda yan. Hindi naman sigurado pag lumabas sila ngayong araw, may mahuhuli sila, di ba? So may mga araw na walang nahuhuli yan eh. So it's a risk that they have to take, di ba? So at least doon sa risko nung paglabas nila, matulungan sila. Because ang pinakamalaking gastos niyan, pag lumabas sila, is yung crudo. Kasi normally, That's right. pag 2 at 3 tao sa isang bangka, wala namang sweldo yan eh. Partihan sila doon sa kikitain, di ba? So kung binigyan na sila ng BIFAR ng bangka, importante doon is mabigyan naman sila ng fuel subsidy. Kasi doon sa binibigay ng BIFAR tsaka ng DA, pag namigay ng bangka yan, binibigyan naman katulad sa amin sa LGU, binibigyan naman namin ng fishing gear yan eh. So ang problema lang talaga nila is yung crudo, paano sila makalabas eh. Malaking tulong sa kanila. Kumbaga, di na nila po problemahin. Diba, Kong? Kasi may bangka, bibigyan sila ng bangka, bibigyan sila ng fishing gear. So ang problema lang talaga nun is yung huhulihin nila at may fuel. bebenta nila. Oo. Yes, Okay. fuel. Ilan po ba, Kong, yung kumbaga matutulungan nito overall, nitong bill na to? Ilan na Hindi ko mga nakuha fisher yung folk? total fisher folk nationwide, sorry, because I was in a rush because alam naman natin na
mag-end na kasi kami, Yes. mag-adjourn kami on Wednesday. Wednesday yung last day namin, o kung mag-extend kami, Thursday, di ba? So, ang intention ko sana dito is yung BIFAR o yung DA, pag nag-committee hearing kami, sila na magbigay ng data. Total, meron naman silang data ng registered fisher folk sa buong Pilipinas. Well, taking this opportunity to ask you na rin kung that of course since na-mention yun na nga po na mag-suspend na rin po kayo dahil mag-Holy Week na, hingi Yes. na lang din po kami ng update doon po sa tinatakbo po nitong pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi, since it's certified urgent, Monday Yeah, approved. it is. Monday approved na yan. Okay, alright. Sige. Kasi nung Wednesday, nag-second reading. So, since certified urgent na siya, Monday approved na sa House yun. Pinagpuyatan niya nung Miyerkules. Actually, yung bilis niyan eh. Tuesday, nag-committee hearing kami. Then, Wednesday, nasa plenaryo na kagad. So, talagang minadali yan. Para maipasa kaagad. Right. Para Okay. matanggal na yung, at least magsimula tayo sa excise tax, no? Pero ang pakiusap ko nga is, huwag tayong maghinto doon sa excise tax. Yeah. What mahal. else pa po ba are you thinking, Kong, na pwede pang makatulong dito sa situation natin? Yun, yung sa transport sector, yung magbibigay sila ng tulong sa transport sector. Hindi ko alam kung fuel subsidy or fuel vouchers or cash assistance. Malaking tulong yun kasi talagang ang laki ng tinasan. At isang pinag-aaralan namin, ako na rin, kasama yun doon sa questioning ko noong ako'y pumunta sa committee hearing, is mukhang we will have to restudy yung Oil Deregulation Act, Right. diba? Yeah. Oo. Hindi ko lang kasi matanggap, hindi ko matanggap na yung binibentang fuel ngayon, old stock pa naman yan. Diba? Yes. So, hindi ko matanggap na porket tumaas yung international price ay tinataas na nila. Tinataas na rin. Diba? Oo. Ang simpleng intindi ko dyan is ang dapat mong itaas is yung binili mo doon sa bagong presyo. Exactly. Hindi Oo. mo dapat itaas yung stock mo na nabili sa lumang presyo. So, dapat talaga pag-aralan yung Oil Deregulation Act. Parang Because sa tingin ko, hindi dapat nangyayari itong bagay na ito. That's true. Yan din po yung kumbaga sigaw ng mga ordinaryong mga PUV driver dahil Hindi, syempre hindi na ordinaryo, tayong lahat. Tayong lahat actually. Tayong lahat. Oo, pero Tayong sinasabi lahat, hindi natin maintindihan. Oo, pero ang sinasabi po Ang kasi laging ng sagot doon department is, yes. Oo, yung sinasabi po nila kasi industry practice because it's not about the purchase cost but the replacement cost. No. Yun ang sinasabi That is po not- nila laging dahilan sa atin. That is not true. That is not true. Because pag ganyan, doble ang nila eh. Doble ang magiging kita nila eh. Di ba? May kita na sila doon sa binibenta nila, di ba? So ibig sabihin, yung ibig sabihin, yung binibenta nila ngayon, may kita na sila kahit hindi nila itaas. So dumodoble yung kita nila, di ba? Exactly. Tapos pag bumili naman sila ng bago, ipapasa rin naman sa consumer yung Yung taas presyo. ng bili oo. nila, di ba? So hindi, I cannot accept that logic. Pasensya na, no? But I think tali yung kamay ng DOE because of the Oil Deregulation Yes. Act. So wala rin power yung DOE sa tingin ko because of the Oil Deregulation Act. So ang dapat gawin is bigyan ng power yung DOE. That's why we have to revisit the Oil Deregulation That's Act. true. Well, we will continue to get in touch with you regarding this issue. For the meantime, maraming salamat po sa inyong insights. Yes. Good morning. Okay, that's Navotas Representative Toby Tiangco.